Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Actually, kagabi ko pa ito gustong gawing content, but unfortunately, dahil sa dami rin ng dilakad kahapon at interview rin, like na-post ko na, basta panoorin nyo sila Lovie po, JM De Guzman, and Jameson Blake, at marami pang iba. So, anyways, meron ding Janela Salvador. And of course, tungkol sa Francet, diba? Tungkol sa gagawin lang pelikula sa Regal Entertainment. Of course, si JM naman tungkol nagsalita, tungkol kay Donalyn Bartolome, and of course, kina Kim Chu and Paolo Avellino. And marami pang iba. But this time nga, yun na nga, lantaran na talagang after nga masilip sa cellphone ni Dominic Roque na si Bea Alonzo pa rin ang nasa wallpaper niya. Ayun agad, ang pangontra agad ni Bea Alonzo doon ay binura niya lahat, binasura niya lahat ng moments nila ni Dominic sa kanyang Instagram. Nawala talaga lahat ng photos, videos, including yung engagement at kung ano-ano pa yung mga trip nila abroad. Nawala talaga lahat yon. Samantalang up to this point, mamaya makikita nyo sa latter part ng video nito, nandun pa rin naman kay Dominic lahat ng video. Ayan mga kinunan ko na talaga. Wala na talaga burado na, binasura talaga at hindi siya nang hinayang na ayun na mawala na yung talagang tuluyang mabura na yung mga memories na yon. Samantala, unlike si Dominic talaga, parang kumakapit pa, nandyan pa yung mga videos nila. So, but anyways, ako, ang advice ko lang, ayoko manghimasok sa mga ganito ka relasyon kasi silang dalawa lang naman talaga ang nakakaalam ng tunay na rason kung bakit nangyari ang nangyari. So, I will not blame Bea Alonzo kung bakit nga ganyan at hindi ko rin siya tuturuan na kalimutan ng lahat, bumalik sa whatever, ganyan-ganyan. Kasi buhay niya yan, di ba? And sometimes talaga, masyado lang mapanghimasok ang maraming tao. Kung ano yung gusto nila, yun ang gusto nilang masunod na gawin ng mga celebrity. But this time, it's a real life relationship. So, pabayaan natin sila. But ako, I believe na si Bea, may reason siya kung bakit niya ginagawa yung mga ganitong bagay. So, kahit na ang dami-dami nga, at alam mo, isang maganda siguro kay Bea, wala siyang pakialam sa sasabihin ng mga basher or ng mga kung ano man. Like, kasi siyempre may mga followers sila ni Dominic na nabuo and yun yung mga bagay na kumbaga hindi niya yung kinonsider, hindi niya yung iniisip, hindi siya nagdalawang isip na parang bakit ko isa sa alang-alang yung kumbaga yung happiness niya o yung state of mind niya sasabihin ng ibang tao. Yun ang pinakamagandang attitude. Huwag mong pansinin yung mga sasabihin ng ibang tao, especially kung ang involved naman ay ang personal life mo, ang buhay mo, puso mo, 'di ba? At isip mo. So, but sa career kasi pwede ka talagang makinig sa pwedeng sabihin ng ibang tao because it's career malay mo naman yung criticism, di ba? Tungkol sa acting mo, tungkol sa itsura mo, makakatulong yun. Pero pagdating sa personal life, sa love life, ang pwede lang talagang masunod dyan ay ang sarili mo, puso mo, isip mo. Of course, meron din konting tulong ng mga taong nagmamahal sa'yo like ng family mo. But anyways, ayan, so ako, sa tapang ni Bea, talagang sa mismong wall niya, sa Instagram niya mismo, parang tinatalakan siya ng mga followers na pagbabasahin mo. Of course, maganda rin naman, may mga nagsasabi rin naman sa kanya na parang sinusupport nila kasi nga parang naiinis din sila sa mga paandar din ni Dominic. Pero yun nga na lang ako, ang dami-dami talaga. Ito, babasahin ko lahat ng mga sinasabi nila about Bea Alonzo. Sabi niya, can you take your time this time before you fall in love? I think sometimes you fall with the idea of love and not really with the person. That's why you give up easily, because if you're just looking for red flags, technically almost every one of us is one. It depends on how bad the red flag is. Your next boyfriend better be good. Make sure he's not a player, he's nice to you, and doesn't use blah blah blah. If it's true that you don't continue, blah blah. Hindi ko na yung babasahin kasi parang masyadong below the belt. Ito, lahat ng ex mo masaya sa mga girlfriend ni Zandra, pinakasalan niya na agad si Ria. Si Gerald, super happy rin kay Julia. Ikaw lang kasi ang toxic sa relasyon. Wala kang mahanap na katulad ni Dom. Kahit di siya kasing yaman mo, aanhin mo naman yung yaman, hindi mo naman magdadala yung kayamanan mo kapag nawala ang isang tao sa mundo. Kaya good luck sa'yo. Ito, ibablock na kita, nakakasawang love life mo. Yun. Sana burahin mo rin yung mga vlog nyo ni Dom sa YouTube channel mo. Total, binura mo na lahat yung mga pic at video nyo sa IG mo. Ayan, okay? Okay, eto.
Sana di maging negative ang resulta ng ginawa mo kay Dom. Parang walang nagawang mabuti sa iyong tao. Ang laki ng galit mo sa kanya. Pati mga fans na sumuporta sa inyo ay di mo na inisip. Gumaya ka sana kina Kim Chu, Catherine, etc. Di nagdidelete. Kahit nakipaghiwalay na lalo pang dumami ang mga bashers mo. Wala nang tatangkilik sa'yo. Kundi ilan na lang solid fans mo. Di ka mabuting ehemplo. Ayan, wala, mga ganyan. Block mo na si Dom gaya ng ginawa mo kay Gerald at ba't mo pa pina-follow. So, ayan, so ganyan mag-react ang mga ano. Nakakapagod ipaglaban to si Bea. Hayaan mo na to sa nanin yun. Of course, meron pa rin meron pa rin umaasa up to this point na sinasabi nila na sa huli sila Bea pa rin at si Dom ang magkakatuluyan. So, pero ako lang naman, again, wala tayong karapatang panghimasukan ang love life ni Bea Alonzo at ni Dominic. Kung ano man ang maging desisyon ni Bea, it's her decision. Buhay niya yan eh. So, hindi natin yan pwedeng turuan. Kasi siya ang nakakaalam. Anyway, kung tinuloy naman niya yung relasyon or siya ang makikisama kay Dominic. So, at this point, tignan na lang natin kung ano mangyayari. Pero wag natin siyang i-judge.